mura lang. Anong model yun? Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's vlog is Suzuki Shogun Tulisan 125 ay nagkakaroon ng problema sa kanyang kickstarter guys. No, yan, no? Nilagyan pa ng gumani busik. Ayaw kasi niyang bumalik dahil sa naputol ang kanyang kickstarter spring. So ang gawin natin guys, siyempre baklasin natin ang kanyang buong makina at i-overhaul natin siya. Kasi nga is ang design ng mga Suzuki guys is ang kanilang return spring ay nasa loob ng transmission, no? Nakakonect, no? So unahin natin tanggalin ang kanyang flywheel guys, no? Kasi baka maka-experience ng pagtigas. Kung sakali man ay hindi natin siya matanggal. So para masulat natin yung trabaho guys, magikin natin. So ito na guys, no, nabaklasan natin yung carburetor cleaner. Ang pinakaunang gawin natin ay tanggalin natin itong cover ng kanyang magneto. Siyempre una natin tanggalin ang kanyang change pedal. Pagkatapos yung lahat ng bolt na makikita natin, including yung takip ng kanyang sprocket guys, tanggalin rin natin. Kasi tatanggalin din naman natin ang kanyang engine sprocket, no? Kasi nga is i-overhaul natin ang kanyang makina. So lahat po ng mga Suzuki guys ay nasa loob po ng kickstarter axle o sa ating transmission na connect ang ating return spring, no? Hindi katulad ng ibang mga motor, tulad ng mga China, yung mga Honda is halos kadalasan is nasa labas. At kahit mga Kawasaki guys, no? At Yamaha ay nasa labas ang kanilang return spring, no, ng ating kickstarter. Pero sa mga Suzuki guys, halos lahat po ng Suzuki, Pasmas, Raider G, Raider 115, FI, 115 na Raider, 125, ang return spring po ay nasa loob mismo ng ating axle o sa transmission. Yan guys, tatanggal natin ang kanyang setter cover. Next step, ang kanyang magneto. So pagkatapos matanggal yung nut ng ating magneto guys, syempre gamit tayo ng puller ng XRM 110. Yes po, tamang narinig nyo. Ang puller po na gagamitin natin ay XRM na 110. So kapag maka-experience kayo ng mga magneto na hindi basta-basta natanggal, lalo na't mga first time pa na baklas, so kailangan nyo lang guys, no, gumamit kayo ng ice, no? Kasi itong motor rebusing, naka-experience ito ng matagal, nahirapan kami tanggalin yung magneto, no? Noong mga nakaraang punta pa ni busing dyan, yung first time pa napalitan niya ng timing chain. Kasi yung motor niya guys is pinalitan ko sa timing chain at first time pa na baklas yung magneto at nag-experience kami ng pagtigas ng kanyang magneto. Buti na lang ngayon is hindi na kami nahirapan, is dala na rin na natanggal na naman kanyang magneto nung nakaraang punta ni Bossing dyan, nung kami ay nagpalit ng kanyang timing chain. So ngayon guys naman ang schedule ni Bossing is papalitan namin siya ng return spring ng kanyang kickstarter axle. So siyempre yan, tanggal lang natin magneto. Pagkatapos yan guys, no, ay siyempre yung kanyang gear ng kanyang starter. So, siyempre, yung takip ng kanyang camshaft, cylinder head na naman tayo magtatanggal guys, magwawaklas. So, may makita tayong dalawang bolt dyan na alin na 4mm ang sukat ng tools. So, tanggalin na rin natin. So, kapag natatanggal tayo ng camshaft sprocket na, no need ng i-timing guys, no. Pero kung kayo ay bago pa lang at hindi pa sigurado sa timing, so maaari nyo i-double check yung timing guys, no. Kung sakali man lang na para in kaso is hindi kayo mahirapan ibalik yung timing kapag ina-assemble nyo ng motor. Pero sa akin guys, no, kapag ako nagbaklas, no, hindi na ako nanood hindi ko na nare-review yung timing. Kasi halos tayo nagbaklas ng mga 110, 125, saka 15 ng mga Suzuki ay magkapare lang po ang kanilang timing. Hindi katulad sa 115 na Raider is meron siyang unique na timing, no. So kapag matanggal natin dalawang bolt guys, automatic matatanggal na natin ang kanyang camshaft sprocket. Siyempre kailangan luwagan natin yung tensioner, no, para hindi tayo mahirapan i-pull out yung kanyang sprocket. So next step guys, tanggalin natin yung 4 na nut, no, ng ating cylinder head. Pagkatapos matanggal yung 4 na nut ng ating cylinder head, siyempre may dalawa siyang stud bolt na mataas dyan sa tagiliran guys, no, yung may sukat na 6mm. So tanggalin na rin natin yan. Kasi yan lang po ang nagkaroon ng contact sa ating cylinder head at saka cylinder block. So kung ikaw ay bago pa sa channel, no, at sa tingin mong video ito na ginawa ko ay malaking tulong sa inyo, hiningi ko suporta bilang subscribe at pinutin bell icon para lagi kayo updated sa aking mga bagong video na ina-upload. Kung ikaw ay ngayon ang nag-visit ng Facebook page, paki-like at paki-follow na rin. Maraming salamat. So yun guys, natanggalan natin yung kanyang bolt at saka nut. So siyempre pwede na natin tanggalin ang kanyang timing chain. Since natanggalin na natin ang kanyang magneto at saka kanyang takip ng kanyang camshaft sprocket at saka kanyang bolt sa camshaft sprocket, ay pwede na natin tanggalin ang kanyang timing chain. So yun guys, so ox na ox pa yung timing chain ni Bossing kasi bago pa naming palit yan. So siguro nasa mga 3 buwan pa namin simula nung napalitan namin siya.
So next step guys, is pwede na natin i-pull out ang kanyang cylinder head at cylinder block, no. So before tayo makalimutan na patapos sa trabaho guys, shout out muna kay bossing. Koy dyan boss, maraming salamat sa tiwala. So ngayon is ang kanyang cylinder head at cylinder block guys is medyo nakadikit, no. Dala rin is tinanggal namin yan nung nakaraan at pinalitan namin ng bagong dalawang valve cell. So double check na rin natin ang kanyang piston, no. So yan guys, okay pa yung piston niya, walang gas. Kaya lang gusto ni bossing is napalitan siya ng bagong piston rin. Kasi nung nakaraan pala is valve cell lang ang pinalit namin dyan. So next step is tanggalin natin ang kanyang clutch na naman guys, no. Ito yung dahilan, no, kung bakit natin siya i-overlock. Kasi ayaw bumalik ang kanyang kickstarter. Tignan ganyan guys, yan, nakalaylay lang siya, no. Kasi nga is naputol ang kanyang return spring sa loob ng kanyang makina. So pinakauna natin gawin ay siyempre tanggalin natin ang kanyang kickstarter. Lahat ng bolt na makita natin dyan sa kanyang crankcase guys ay tanggalin na rin natin. So itong motor bossing guys ay binilhan na rin niya ng bagong clutch lining, no. Kasi is never pa itong napalitan ng clutch lining. So si bossing pala guys, no, ay second owner na, no. Ito ay nabili niya na second hand at sa first owner is never pa ito napalitan ng bagong clutch lining. So ngayon is nakabudget siya kaya binilhan niya ng bagong clutch lining. So ang kanyang binili ay original. So naka-experience na medyo may pagtigas kasi first time pang natanggal ang kanyang clutch cover crankcase, no. Yan. So ang plano ni bossing guys ay papalitan ng return spring, palitan ng bagong clutch lining, palitan ng bagong valve cell at saka palitan ng bagong piston ring na set, no. Tanggalin na natin ang kanyang crankcase. Itong motor ni bossing guys, no, ay first time ko pang naka-overhaul ng ganitong design, no, sa Suzuki Shogun Tulisan, no. So medyo kinapak ko pa siya kasi baka may mga pisa na mahulog na hindi ko alam kung saan nakakonect, no. So siyempre niluwagan ko yung 4 na bolt ng kanyang clutch housing kasi mas maigi is makaluwag tayo dyan kaysa sa labas, no. Sa pagkatapos niyan ay inalog ko yung clutch housing guys, no. Meron na siyang alog, no. Inabaysan ko si bossing na bumili ng at magpa-reserve ng clutch damper. So tanggalin natin ang kanyang nut sa kanyang centrifugal. Tapos tanggalin natin yung 4 na bolt sa kanyang clutch plate at 4 na clutch spring. So ito pala guys, no, ay binilihan rin ni bossing ng bagong clutch spring. Kasali pala sa pagpalit ng kanyang pisa yung clutch spring, no. Original din kanyang binili guys sa Suzuki. So yan, tanggalin natin kanyang bossing. Pagkatapos yung clutch plate, yung mga clutch lining. So siyempre lugan mo natin kanyang nut sa gitna. Huwag mo natin tanggalin ang kanyang clutch lining para makatulong para hindi agad na mahirapan tayo tanggalin ang kanyang nut. Okay. So yan, no. Pati crankcase at saka overhauling gasket ni bossing guys ay original din, no, sa Suzuki. So makita natin yan maya pag tayo ay mag-assemble na. So, tanggalin ang kanyang pinion gear. Sa motor pa ni bossing guys, no, is meron ako nakita, no, meron siyang ang tawag doon, balancer, meron siya balancer. Yan guys, so ayaw siyang bumalik, no? Umikot-ikot lang yung axle. Tingnan nyo, di ba? So kailangan talaga sa atin siyang palitan ng bagong return spring. So ito yung papalit natin ng bagong return spring guys, no? Yan po original at nakalaga lang 200 pesos, sabi ni owner, no? So yan guys, no, sa tanggal natin ibang mga pisa, no? Kailangan natin siyang ibaba, no? Para makumpleto ng ating pagbaklas. A few minutes later. Yan, nakababa na ang kanyang dalawang crankcase, no? So dyan natin makita ang kung anong sitwasyon ng kanyang return spring. So lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang makina guys ay tanggalin na natin. Meron ding isang bolt sa loob ng kanyang clutch guys, no. Kapag naka-experience kayo ng ganitong makina at ayaw pa rin masiparate, merong isang bolt sa loob po ng clutch niya na connect. Before ko makalimutan. Yan guys, so yan tinuro ko. Tapos biyakin na natin gamit ang rubber mallet. Sa sitwasyon yan guys is medyo nahirapan kami tanggalan kanyang balancer. Ang ginawa ko ay sa bearing ko na lang siya pinanteriya, no. Para yung bearing, siya po yung silbing magtutulak ng crankcase para masiparate ang dalawa. Okay. Yan guys, so yan, nasiparate na namin. Pero yung kanyang balancer is hindi namin natanggal, ha. Pero nasiparate pa rin namin yung kanyang makina. So shoutout nga pala sa lahat ng shoutout dyan sa baba. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood. Lalo na sa mga silent viewers na walang tigil na laging nood sa ating mga video na ina-upload. Maraming salamat din sa inyong lahat. God bless at friendship sa ating lahat. So yan guys, malapit natin ma-separate yung makina, no. Yan. So pinigilan ko lang yung transmission para hindi natin magkawatak-watak yung transmission in case na ma-separate natin yung dalawang crankcase. Kasi first na pa nga itong overhaul, sabi ni bossing. Yun, no? Diba? Yung crankcase, yung crankshaft assemblies na napasama pa natin sa kanyang
isang crankshaft, sa kabilang crankshaft, sa right side na bahagi. Importante is na separate natin guys, kasi ang pinunteriya lang natin dyan is yung return spring ng kanyang kickstarter axle. Okay. So ito na guys, nabaklas natin siya. Ayan po ang hitsura ng sa loob ng kanyang makina. Napakaitim. Yan. Ito po ay regular na dapat ng oil busino, pero naka-experience pa rin ng ganyang kulay sa kanyang crankcase. Pahirapan naman tayo na magkaroon ng paglinis dito guys, kasi napakakulay itim. Tanggalin natin ang kanyang gear guys, no? Yung kanyang Primera, no? Yan, yung Primera niya. So may washer yan sa ibabaw. Tapos yung gear niya sa kanyang kickstarter, yung kumakagat guys, no? Naka-connect sa ating Primera na gear, no? Yan. Tapos yung kanyang gear naman, no? Yung kumakagat sa ating axle. Yan. Tapos may spring siya guys. Yun. Step by step lang natin, no? Para hindi na tayo malilito. Pagkatapos yung spring na natin makikita guys, pwede na natin siya bunutin. Para makita na natin kung naputol ba talaga siya. Ayun guys, oh. Nawala ang kalahati ng kanyang return spring. So yan. Ang kalahati niya is nasa ibabaw guys na ng kanyang makina, no? Nahiwalay siya. So yun, no? Tanggalin lang natin, ha? Yan, medyo nahirapan pa tayo guys. Kasi meron siyang guide dyan nga sa butas. Yun, nakakonek ang ating spring. So yun, no? Yan, tanggal. So yan guys, so yung nasa gitna yan po ang nagpapigil para hindi siya basta-basta matanggal sa kanyang axle. So yung kalahati niya nasa ibaba. Yun. Yan ang kalahati niya guys. Yan. So ngayon, papalitan natin siya ng bagong return spring. Hugasan natin kanyang makina. At syempre guys, no, meron tayong part to, no, doon na pag-assemble. At syempre doon na mapisa na pagkakabit natin na bago sa kanyang makina. See you sa aking next video. Ride safe. God bless.